Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Pagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula sa production side, ang ating executive producer, si Miss Jam Season, and of course sa ating master control kasama natin si Hero Lucero, sa Wirecast si JP Lumuntad. Ang programang Global na Tayo, itong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay maaari po nyong mapanood at masubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit po ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi magpapahuli ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang mga pamamaraan para kami inyo masubaybayan at mapakinggan. Saan man kayo panig ng Pilipinas naroroon, nasaan man kayo ng mundo naroroon. Sa edisyong ito ng Global na Tayo, of course, tinututukan po natin yung nangyari sa Zamboanga at iba pa. Pero sa unang bahagi ng ating programa, kakamustahin muna natin ano po ang kalagayan. Siyempre, yung kalagayan ng ating mga nasugatan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Kung may naihatid na bang tulong, ano po ang LGU at national government dito sa kanila. Gayon na rin po ang yung mga seguridad sa mga paaralan sa Zamboanga City matapos ang nangyaring shooting incident na ito. Kasama po natin mismo ang ama ng Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Magandang morning po, Mayor Olaso. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Yes, good morning sir. Magandang umaga rin sa mga nakikinig po sa inyo itong umaga na to sa buong Pilipinas po. Ito po si Mayor Kimmer Olaso ng Zamboanga City. Nang musta po sa inyo. Although hindi po magandang nangyari sa atin itong linggo na to, pero we're praying and hoping that everything will be okay and everything will be stabilized soon, sir. Yes. Walang may gusto nito, sir, bilang ama. Alam niyo po, kahit sinong ama, ayaw mangyari to sa mga anak nila. And sometimes things happen that it is beyond our control. Kaya sabi ko nga masakit, sir, sa lahat ng mga magulang, Totoo. masakit. And to the parents na nawala ng yung namatayan, condolence to them. I know how hard they feel. Masakit yan. Yes, at alam nyo, Mayor, napag-uusapan nga lagi na it was nakagulat-gulat dahil itong estudyante natin na namaril, biruin nyo, ano pala to? Top lagi sa klase. Parang walang problema sa pag-aaral. Tapos, Walang problema, mga honor student yung mga bata, matatalino. yun na nga Minsan nga sir, ito nangyayari pag sobrang talino. Alam nyo, most of the suicide case, mga matalino Oo, parang... Even ever since before the social media came into force, dati kung sa mga newspaper na binabasa natin, pero ang mga nakukumit ng mga matalino they never achieve things. Opo. But nowadays with the inclusion of the Western culture, nag-iba na yung kultura natin, sir. Nagbabago lahat. Yes, that's true. Malaking Kaya sabi ko, the national government shall implement immediate action on this. Kailangan action ng Kongreso natin at Senado gumawa tayo ng batas. Within 2 months na pwedeng gawin yun. Yung action ng kakat, sir, kasi pag iwanan natin to, dadamay pa ng marami to. That's true. Yun ang pinapangamba. Kasi magiging trend siya, sir Kaya ako as mayor, I'm just doing it my own capacity. Nag-offer naman din kami ng tulong sa family but medyo they want
gusto nila na magkaroon muna ng ano sa kanila, privacy. So, Yes. hindi muna tayo nakikipasok talaga, sir. No? We respect to that. Alright. Now, having But said... then, we're calling on all principals today. Mhm. By 3 o'clock, we will have meeting together with the city director. We'll discuss about the security matters in Zamboanga. Alright. Kung ano po yung Opo. Pero, security prevention. pero Mayor, kamustahin ko muna, Mayor, ang mga pamilya ng nasawi. Alam ko, siyempre, of course, bukod dun sa shooter, Siyempre, sir, bukod dun sa masakit sa shooter, kanila, sir, na di matanggap. oo, Masakit, sir. Di yes. matanggap, masakit. Naramdam ko yung bilang tatay eh. Mm, So, we will not talk much about them, sir, kasi masakit. yes, yes. Okay. Maybe we can talk on other matters. Okay lang po, sir. Kasi Yes, they okay ask lang for po. privacy. Aha. Pero kahapon meron silang tinatawag na day of mourning. Tama po ba 'yon, Mayor? Yes, ako yun. Nag-declare po ako ng day of mourning para sa mga sa mga namatayan. Ay pinapasa ko ng executive order para mag-holiday muna. Alright. Ano lang yan? Para kahapon lang 'yon, Mayor? O may ilang araw yan gagawin? Kahapon, sir, but we're still under observation, sir. Every movement natin under observation. Tinitingnan natin yung situation, Mhm. kung ano yung status, but then later on, we can discuss kung anong pwedeng gawin, sir. Mhm. Right after the meeting with the school heads mamaya, we will discuss with you, sir. May pasok pa po ba sa Ateneo de Zamboanga? May pasok na po ba? Wala. Sa Ateneo, sir, wala muna, sir, habang matapos yung investigation. Pag kompleto na po, then mag-resume tayo. Hanggang hindi pa po natatapos and Mhm. under hearing pa po, kawawa rin yung mga tiga-Ateneo, most especially the children's na yung ano talaga dun, sir, yung naka-experience. Oo. Trauma, I na repeated trauma them. 'yon. Traumatic 'yon. Trauma talaga, it's very traumatic. Kailangan talaga sila sa neuro and then para yung traumatic effect na mawawala yun, sir. When you say Mayor, idadaan nyo sila sa neuro, parang isang form of assistance sa kanila, yung neuro. Lahat ng estudyante ng Zamboanga, Ateneo de Zamboanga? Hindi naman lahat, sir, yung nasa classroom lang. Classroom lang no mismong pinangyarihan ng And then insidente. for those who feel that they need to, then idaan natin. Okay. Pero matanong ko din po, Mayor, yung reported din na nasugatan, nasa ospital pa rin, ano po? Opo, sir, under observation, pero so far okay naman siya, sir. Mhm. Ayos naman, sir, but we don't want to disclose yung niya, para the safety rin yung bata. Kasi hindi mo pwede, sir, may implication yan eh. Baka mamaya meron hindi masaya. Bakit siya nakaligtas? Anak ko hindi. Parang ganun ba? Nako, may mga lumalabas na ganun, Mayor? Meron ba? Di, Meron ba? baka may lalabas ba? Nako, wag naman po sana. Ganun, damay-damay. So, mabuti pa, we will not disclose that muna. Yes, opo. Una side, yun na lang muna natin, contingency plan, anong gagawin natin. So, yun sinasabi ko. Okay. We'll meet the higher ups of the school heads today. And we'll meet up with the city director. Together, we'll sit down and discuss upon. So you will meet with those officials today? Yes, sir. This afternoon, sir. Opo. Maaari po bang malaman bukod sa security arrangements, ano pa bang pwedeng yung pag-usapan sa kanila, Mayor? Security arrangement and of course, kailangan na tulong nila from the LGU na pwede namin bigyan. Mhm. Nangyari itong insidenteng ito sa Ateneo de Zamboanga. This is a private university. Kamusta Yes, kaya ang sir. sitwasyon sa mga pampublikong paaralan natin, Mayor? So far, okay naman sa pampubliko. Although may mga rumors na, may susunod dito sa eskwelahan na to, may susunod doon sa eskwela. May ganun lumalabas sa Facebook. Kaya nga sabi ko, we should be very responsible in posting. Yes, Kaya ngayon, yes. pinapatrack down natin sa pulis natin kung sino mga yan. Sabi ko, hulihin nyo. I don't mind if they're minors. Hulihin nyo. Bigyan ko ng leksyon mga yan. Hindi pwede ganun. Ano yan? Parang Even nagkakapikat sila. Nagkakapikat sila. Tinatakot nila. Ano ba yan? Imbes na Kaya makatulong sabi ko, we should be responsible in posting things. Ito mga iba, sir, post lang din. Alam nyo naman. But then, sabi ko, pwede ipatanggal muna mga yan para mabura muna sa isip ng tao, sir. Kasi last 2-3 months na nga may ganun. Ngayon, meron na naman, sir. Oo nga So, po. Kasi sabi talagang ko, the national government should act immediately upon this. If I have to be decided, Is the national, aktuhan natin. nakikipag-ugnayan na po ba sa inyo, national government, tulad ng nababanggit po ninyo? Nakikipag-ugnayan? Nandito na po. But what I'm trying to tell you is from the Congress and Senate, Yes. kailangan gawa ng batas immediate dito at isulong yung batas, ipasa kagad.
Oo. This is an urgent bill. Kailangan ng urgent bill nito kasi 3 consecutive times na. Yung una, shooting sa Tacloban, tapos stabbing dito rin sa Zamboanga. Ngayon, shooting na naman dito sa Zamboanga. So, I cannot afford to open those again. Kaya kailangan natin ng implementing laws from national government to secure all or schools perimeters natin. And what would we do? Diba? Kailangan natin ang tulong from the national legislation-wise and kailangan natin ng batas kaagad. Si Secretary Angara po ng DepEd nagpunta diyan. Nagkaroon ba kayo ng Oo. pagkakataong makapag-usap kayong dalawa? Yes, he went here already. Nag-discuss naman pero since nag-usap naman tayo over the radio, sinasabi ko lang din sa inyo para at least you can broadcast that na anong kailangan. Yes, oo. Sa ngayon po ba, Mayor, bukod sa seguridad, ano po ba ang kailangan para ninyo dyan at ng ating mga... Kailangan natin ng mga financial assistance sa mga naapektuhan, sir. Kailangan. We can give from the local government with this much. But kung may tulong galing sa national government, pwede rin magano tayo, sir. Para mabigyan natin rin sa mga family. Okay, hindi ko na ho kayo masyadong aabalahin, Mayor. Alam kong... Yes, sir. Salamat talaga sa pagtawag, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming Thank salamat you. din po. Maraming salamat din. Dalangin po Salamat namin din po, God dalangin bless. po namin na makabangon po ang Thank you. ating bayan sa Zamboanga. Opo, sir. Dalangin Mamaya, po namin. after the meeting, pwede kayong tumawag ulit, sir. Ayun, sige. Okay, Mga maraming 6 salamat. PM. Maraming salamat po. Thank Okay, you very sir. much. Salamat po. Thank you. Salamat po. Bye-bye. Yan. Medyo kailangan natin kasing iksian yung ating panayam kay Mayor dahil nakaano siya may meeting silang nakaschedule kasama ang mga school heads at iba pang mga concerned government agencies para ma-address nga itong nangyaring ito sa Zamboanga. Dahil sabi nga ni Mayor Olasco, naintindihan ko yung sinasabi niya na hindi lang ito kayang solusyonan ng local government unit itong mga nangyayaring karahasan na ito sa loob ng ating mga paaralan. Sabi nga ni Mayor, which is true, mahigit halos 2 buwan lang simula nung nangyari yung Tacloban, di ba? Yung 2 estudyante naman ang involved doon, may mga namatay din, namaril din. Wala pang 2 buwan nangyari ulit itong sa Zamboanga. Okay? At hindi lang yon. In between nung Tacloban at saka ng Zamboanga, maraming mga karahasan na nangyayari. Although hindi ito involving pamamaril, stabbing, bugbog dito, stabbing dito, di ba? Yung gano'n na mga nangyayari. So, alarming talaga para sa akin at para kay Mayor, and I think of course in the general public, lalo na doon sa mga local government units, sa mga bayan na pinangyayarihan itong mga ganitong klase ng mga insidente, talagang maaalarma ka. Di ba? Talagang maaalarma. Lalo na kung ikaw ay isang magulang. Di ba? Kung ikaw ay isang magulang, talagang maaalarma ka. Kaya tama naman yung sinabi ni Mayor na hindi ito kayang solusyonan lang ng local government unit. Kailangan din ito kailangan dito ang tulong, agarang tulong ng national government, which is ginagawa naman po ng national government. Nagpunta na po dyan ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Angara, nagpunta po dyan ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Gatchalian, ang Philippine National Police nakatutok na po dyan, ang Malacanang nakamonitor at nakatutok din po dyan at iba't ibang mga ahensya. Maging ang siguro ang ating mga mambabatas, nagpalabas na rin po ng mga pahayag ang ating mga mambabatas dito sa House of Representatives na kinukondina yung nangyaring insidente na yan. At maaaring gumawa rin sila marahil sana ng bagong batas na pwedeng ma-implement agad. Sinabi nga ni, di ba, natatandaan nyo, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na baka kailangan rebisahin na yung tinatawag na Robin Padilla Law. Alam nyo ba yung Robin Padilla Law? Akala nyo walang ganun. Meron po yun. Robin Padilla Law. Yun po yung pagdating sa pagdadala ng mga pag-iingat at pagdadala ng mga baril. Kaya nga nakulong si Robin Padilla dahil dyan. Dahil if my memory serves me right, nahuli siya, ang dami niyang dalang baril sa kanya sasakyan. Okay? Mga high-powered pa, mga long firearms. Kaya po siya nakulong. Kasi illegal possession yung ikinaso sa kanya. Nakulong siya, napunta siya munti. Hanggang doon sa loob ng kulungan, nag-convert siya from Catholicism to the Muslim faith, di ba? Doon siya nag-convert. Pero totoo po 'yon, meron tinatawag na Robin Padilla Law. Ayan po ay patungkol sa illegal possession of firearms. So pinaparibisa yan para mas lalo mabigyan ng ngipin, para mas lalo maging comprehensive at maging relevant sa mga panahon natin ngayon, lalo-lalo na yung mga kabataan. Hindi lang yan, pati doon sa mga nagmamay-ari ng baril.
Yung mga nagmamay-ari, wag mong sabihin porke rehistrado ang baril mo, wala ka ng maaring kaharaping obligasyon o asunto sa batas. Mas lalo kang dapat mag-ingat kung ikaw ay rehistradong gun owner. Lalong-lalo na sa pag-iingat ng mga baril na hindi dapat nakukuha yan ng mga menor de edad o kung sino man. Dapat yan properly kept, properly locked, properly hidden, na accessible lang sa iyo na pwede mong gamitin. Lalo tigit kapag ikaw ay tinatawag na nasa law enforcement agency. Nasa gobyerno at law enforcement agency. Yung mga baril na ini-issue sa inyo ng gobyerno, ng ahensya, dapat po yan talagang pinag-iingatan at sinisecure. At hindi lang iniiwan kung saan-saan. Tulad nung nangyari po dito sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. Sasabihin ko na, nasa mga reports naman yan, lumabas na rin sa investigasyon at inamin na rin naman nung ama, nung shooter, naiwan niya yung kanyang baril sa kotse. O naiwan niya. Kaya nagkaroon ng access yung bata. And that could have probably given rise to the opportunity para gawin ng bata yung kanyang plano. Alright, pero siyempre, tuloy pa rin naman po ang investigasyon dyan sa kasong yan. At tinitignan pa rin ng ating mga otoridad yung mga iba't ibang mga anggulo. Tulad ng online gaming, Roblox, at kung ano pa. Meron pa nga sumulpot na ano yan? Counter-Strike, yung mga ganun na laro, 'di ba? So marami, 'di ba? So anyway, kaya alamin natin kung ano ba ang dapat nating malaman. Pagdating naman sa mental state ng isang bata o ng isang tao sa mga ganitong klase ng sitwasyon at what prods or what causes them to do such things. Nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating psychiatrist, clinic psychiatrist and clinical psychologist. Walang iba kundi si Dr. Randy Deliosa. Dr. Deliosa, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito. Welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po at salamat Sir Ray sa pag-invite sa akin. At maraming salamat din po sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Ano po ang pagtingin ninyo sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga na involve muli ang isang estudyante, Dr. Deliosa? Nako, Sir Ray, syempre nakakabahala, no? Dahil pangalawang shooting na to within 2 months. And hindi lang ito shooting, no? Ito ay nangyari sa prestiyosong school, na religious school, na top student pa siya. At unalive pa niya yung sarili niya. So ito yung mga karagdagang elemento na wala sa dating shooting. When we and to think na, Sir Ray, and also to think na, hindi ba, tinuturing nating second home ang school. Yes. And ngayon, wala na palang safe kahit yung second home natin. Kaya kanina po, Dr. Deliosa, yung kapanayam namin si Mayor Olosa na sa Zamboanga, ramdam ko yung anxiety and stress niya na sa nangyari. So nakikita natin yung epekto hindi lang doon sa immediate family ng shooter at ng mga nasaktan o nasawi, kundi sa community as a whole, Dr. Deliosa? Lahat po ay apektado. Tignan niyo po, yung teachers, hindi na lang sila teachers. Ngayon ay dapat meron na rin silang takot na anytime pwedeng mangyari ulit. Di ba? Pangalawa, yung mga parents, syempre mababahala sila, safe pa ba yung children nila? And even yung mga students, imagine yung killer ay sarili kapwa ng student nila, and ang pinatay ng kapwa student nila ay student rin. So nakakabahala po para sa lahat. That's true. Pero bilang isang psychiatrist, Dr. Deliosa, ano po nakikita niyong mga posibleng dahilan bakit nagawa ito ng estudyante? Kasi, honor student tong bata. I think, valedictorian pa siya at one time. Tapos, wala namang record na may kaaway siya sa loob ng paaralan. Ano kaya mga posibleng dahilan? Ba't niya nagawa ito? Bago ko po sagutin yung tanong nyo, na-mention yun na matalino yung bata, right? Valedictorian pa siguro, top student siya. So ang ibig sabihin, kahit top student, kahit performer siya sa school, hindi ibig sabihin mentally well siya.
Hindi ba? Iba yung Mm. school performance, iba yung mental wellness or mental Okay. health. Okay. So anong mga causes? Marami pong causes. Pwedeng meron siyang puot, Mhm. tapos yung puot na yun naipon, kinimkim, na Mhm. walang outlet. Siyempre, Mhm. yun ang unang isipin. Mhm. Pangalawa, kahit ano pang kondisyon ng mental health niya, gun access. Yun. Kasi kahit pag gusto niyang bumaril, kung walang baril, paano siya makakabaril? Mhm. Mhm. Diba? Mhm. Mhm. And bukod sa weapon access ay leakage. Leakage. Okay? Mm. Leakage na hindi pinatulan. Ibig sabihin, ah, nagsabi na siya sa ibang tao na pwede niyang gawin, Mhm. pero hindi na pick up ng taong yon and hindi ni-report. Mhm. 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 Okay? Tuloy, nangyari dahil hindi ni-report eh. Nako, Dr. Del Llosa, parang ito yung batay dun sa mga initial reports na may sinabihan siya, naggalit siya sa mga kaklase niya, pero akala nila siguro nung mga magulang ay hindi nila sineryoso ito. Baka ito na yon. Correct, correct. So, Sir Ray, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin sa school system, dapat merong reporting system na kung pwedeng magsumbong yung student ng Mm. confidential. Mhm. 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 Kasi syempre matatakot rin yung student din na magsumbong. Mhm. So kung may marinig sila, dapat may sistema na siguro isang box doon o Aha. pwede silang may malapitan na Mhm. confidential Mhm. para gawat kaagad ng paraan. In fact, kung may leakage ng intention na may gagawing masama, Mhm. dapat within that week, that Mhm. day, Mhm. that week, dapat meron ng gawing management yung school. Oh, okay. Pero ganito, Dr. Del Llosa, indulge me on this kasi 'di ba may kasabihan minsan tayo na ay pag sinabi niya sorry for the word, sasaktan kita, papatayin kita, yung mga pananakot na ganun. Minsan binabaliwala natin kasi sinasabi ng iba, hindi niya gagawin yan dahil sinabi na niya eh. So, hindi niya gagawin yan. Parang ganun. So ngayon, kabaligtaran na nangyayari ngayon. Kapag may narinig tayo na ganun, ba dapat nating seryosohin talaga? Siguro before the shootings, pwede pang isipin yung ganun. Mhm. Ngayon, hindi na pwede. Nagbago na yung panahon eh. Oo. Kung may magsabi na gaganti siya Mhm. o parang may fascination siya sa mga baril Mhm. or meron siyang galit na matindi, clue na natin yun kaagad. Dapat i-report na dahil dapat pumasok na yung mga counselors or mga teachers Mhm. para ma-prevent yung pwede mangyari na Mhm. hindi mabuti. Okay. And one thing pa, Dr. Del Llosa, this happened sa isang private school, kilalang private Yeah. school ito. Yung sa Tacloban, I think malayong-malayo ang comparison sa Ateneo. So yung demographics, yung strategic o yung stratosphere ng level sa lipunan, wala na tong pinipili. Talagang kay ikaw ay nasa isang exclusive school o kung ikaw ay nasa isang public school, no discrimination intended or prejudice intended. Pero talagang widespread na ito. Yun po yung nakakatakot dahil ang ibig sabihin, kahit anong estado ng bata o ng pamilya, kahit anong religious education pa yan, hindi po siya nakaka-immunize. Mhm. Hindi siya vaccination na magpe-prevent ng violence. Mhm. So Mhm. anong implication po nito? Dapat po gumawa na ng mga kakaibang strategy ang Mhm. mga schools, kahit yung mga religious schools, para talaga bantayan na unang-una, walang weapon access. Mhm. Mhm. Okay? And may reporting system. Mhm. 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 Pero batay po sa naging inisyal na investigasyon ng mga otoridad, posibleng may impluwensya rin yung tinatawag na online gaming. Sang-ayon po ba kayo sa ban ng social media at online gaming? Hindi natin po pwedeng sabihin na yun ang primary, Mhm. pinakaunang cause. Mhm. Hindi po natin pwedeng sabihin na yun ang only cause rin. Pwede pong isang cause yun, Mhm. pero hindi siya yung only. Ang mas importante po na dapat isipin ay kung anong community siya naglalaro. Mhm. Okay, Mhm. anong platform yon Mhm. and kung ano ba yung kultura doon sa platform na yon. Mhm. Kasi alam nyo, kung naglalaro lang siya,
Million naman ang naglalaro ng Roblox eh. Mhm, 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 Or Counter-Strike or Mhm. whatever. mhm, Million-million naman, hindi naman sila nag-shoot. mhm. Pero sa community niya, baka grinom siya. Okay? Baka pinag-uusapan yung actual shooting. Baka Mhm. nagbibigay pa ng tips. Mhm, Di mhm, ba? mhm, Or pinupush pa siya na gawin yon. mhm, mhm, mhm. Ano po ang mga clues doon? Well, unang-una, naka-livestream siya. Yes, yes, Oh, oo, oo. anong ibig sabihin nun? Di may following siya, Yun may naman. audience. Wow. Pangalawa, malakas ang loob niya. O di Mm. magiging parang hero pala siya. Gusto niya maging hero. Okay, when you say hero, teka muna. When you say hero siya, paano siya naging hero, Dr. Del Llosa? Well, sa community nila, posibleng may mga nag-iisip lang na gumawa nun, pero siya talaga yung nakagawa. Mhm, Di ba? mhm, O mhm, di siya yung idolo nila. mhm. Sa atin, syempre hindi siya hero. Pero sa community niya, siya ang hero. Kaya naman, Sir Ray, ang pinaka-importante dito, no, sa news reports, hindi siya gawing main character. Mhm, mhm, Okay? mhm, Dapat walang pangalan, dapat as much as possible, walang detalye mhm, na top student siya, mhm. consistent, di ba? Kasi iiduluhin siya eh. Why? Wow. That's the problem. Okay. So blackout dapat, pati na po yung ano, alam nyo ba, dahil lang palaging pinopost yung live stream video niya, hindi ba pag-aaralan yun ng mga kids? Mhm. Totoo. Oo, oo, Ay, totoo. ito pala, yun yung mali niya. Ay, ito pala yung dapat gawin. Ay, tama yung ginawa niya. Ay, exciting. Sus Mariosep. Virtual reality yun na naging real reality eh. So what ano ang nangyayari sa isip, emotion at ng isang bata ngayon mga panahong ito para masabi nila na, uy, pag napanood ko to, tulad nga sinasabi niyo, Dr. De Llosa, na, uy, mali yung, dapat pala ganito yung ginawa ko, o dapat pala ganito yung ginawa niya. Sa susunod, ako naman ang gagawa, ganito ang gagawin ko. What? Ano ang nangyayari sa kanila? Kasi bago pa itong Zamboanga, may Tacloban. Between Tacloban and Zamboanga, meron ding mga reported na mga karahasan mula sa mga estudyante na nanaksak, nambubugbog, etc. etc. What's happening to the younger generation today? May dapat bang tayong tignan na dapat gawin in terms of preventive by law or sabihin natin paano natin ibig sabihin paano mababago yung mindset nila diyan, Dr. Del Llosa? Yun po ang mahirap dahil alam naman natin na ang platforms ay nasa online. And kapag nasa online, mahirap bantayan. Mhm. Mhm. Dahil syempre may pagka-private yung paglalaro nila, di ba? Private yung mga communities. Kung hindi alam ng parent, kung wala namang password, paano makakapasok at monitor? Mhm. Mhm. So ito po yung pinakamadali muna. Yung madaling gawin muna. Unang-una, gun access. Okay? Dapat ma-prevent ang gun access sa mga Mhm. kabataan. Mhm. Ang ibig sabihin, from now on, dapat isipin na natin kung may baril tayo, itatry ng bata, siguro out of curiosity, na kunin yon at laruan yung baril. Mhm. So it is our responsibility as adults na i-secure talaga yung gun. Mhm. Mhm. Okay? I'm not against guns Mhm. kasi may use naman ng guns eh. Pero I'm against guns na hindi sinisecure ng parents. Mhm. 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 Pangalawa, gun access. Pangalawa, yung relationship sa family. Yeah. Kasi minsan na yung galit ng bata nanggagaling rin sa family. Mhm. Mhm. Kaya naman nag-escape na lang sila through games. Okay. All right. And yung galit nila, doon nila linalabas sa gaming video. Mhm. Kumbaga yun ang nagiging Diba? outlet nila, no? Yes. And so importante na bumalik tayo sa pinaka-basic na family relationship. Mhm. Kung saan open yung bata, mabait yung parents, Mhm. okay, nag-guide.
Yun ang importante, open communication and loving communication, Alright. belongingness. Alright. Pero pabor ba kayo, Dr. Deliosa, or let me get your opinion on this? Yung unang-una pagbabago o revision sa juvenile justice system, pabor ba kayo dito? Okay, I'll just talk about the juvenile system, no? Ang kailangan sa juvenile system ay palakasin ang programa nila. Mhm. Okay? Hindi nga importante yung age eh. Okay, ang importante ay kung ano man yung existing program, palakasin nila, pero paano mapapalakas, paano mapapabuti ang program kung wala namang pondo? Mhm. So the government has to allot funds, to strengthen the programs. Yun ang mas importante. Okay, so age doesn't matter here, yung sinasabi nilang age of discernment, Dr. Deliosa. Sir, I think that is a distraction. Mhm. Kasi sa UN naman talagang 15 years old eh. Mhm. Okay? Sabihin natin 15 and below, okay? 15 and below, nagfo-form pa yung morality ng bata. Mhm. So, ang ibig sabihin, kailangan pa talaga ng guidance. Mhm. And sa juvenile system, syempre hindi doon pwedeng walang parusa. Mhm. In fact, yung rehab ay yung parusa na nga nila. Pero ang tawag dito ay rehabilitative. Okay. Mhm. May purpose na i-rehabilitate sila para bumuti pa sila. Dahil po, kung sinama ka agad sa prison, Mhm. ay magkakaroon na sila ng criminal identity na hindi na nila matatanggal. Mhm. So ang kailangan lang ng parents no, ng biktima ay may sense sila ng justice na merong sense of penalty na binigay sa batang nagkasala. Mhm. Pero maiba rin ako ng tanong, ano po, Dr. Deliosa. We're talking about itong mga kabataan, pero ano kaya ang implikasyon naman sa mga magulang bilang isang psychiatrist? How do you deal or how do you talk to the parents na involved dito? Yung mga parents ng mga batang involved dito, maging dun sa mga parents na nawalan ng kanilang mga anak. Nako, mahirap pong sagutin yan dahil alam niyo, bagong insidente lang to, pati nga mga psychologist, sa totoo lang, nangangapa pa rin kung anong dapat gawin. Diba? Kasi po, ang bilis ng takbo ng buhay, we don't know how to cope. Okay? Pero may mga basics naman. Like for example, sa mga kabataan, pwede namang kamustahin sila. Like sabihin natin, narinig mo naman itong news na to. How are you? Ano bang nafe-feel mo? Anong naisip mo? Okay? Anong makakatulong sa'yo para mas mapanatag ka? Okay? And also be truthful yung mga parents. Pati ako naman natatakot para sa atin. Di ba? But rest assured, kung ano man ang pwede natin gawin, gagawin natin, and we will support the school rin. Okay. Pero do you think, Dr. Deliosa, dito rin papasok yung mahalagang role ng mga, let's say, guidance counselor sa mga schools? Pati po guidance counselor, syempre takot. Di ba? Because they don't know what to do Nako. How can you really prevent a person? What you can really do is, listen. Sana mag-rant na lang siya, baka okay na yon. Oo. Di ba? And kung may mahanap na parang depression o matinding galit, siguro i-refer na lang sa psychiatrist or psychologist. Yes, oo. Okay? Yes. Kasi po alam nyo, yung sinasabi nating psychological first aid o support group, reaction na lang yan Nangyari na yung event, band-aid na lang yung ginagawa. Nako. So ang importante po, bumalik tayo sa prevention at saka pag-identify, like pag-reporting, at saka management. So tulad ng nabanggit nyo kanina, Dr. Deliosa, no, yung walang access sa baril, wag access sa gun, wala dapat yon. Tapos pinabantayan din kung may mga leakage siyang inilalabas, tulad, di ba? Ano pa ba, meron pa kayo nasabi, dalawa Ano pa ba yung dalawa?
Gusto ko na lang sabihin yung tungkol sa school. Mm. Kasi importante ngayon sa school, ngayon alam na natin na ah, sobrang kulang na yung pag-inspect lang ng bag. Yun. Mhm, As, okay. as if naman walang secret pocket no sa bag. O hindi naman pwede. Oh, okay. Yeah. As if naman hindi pwedeng itago sa likod Mm. sa belt Mhm, yung mhm. gun o sa wherever. So it's important maging high-tech na rin tayo. Mhm, Kailangan mag-invest na yung mga schools mhm. ng high-tech equipment para malaman kung may mga ah, metals, weapons. Mhm, mhm. Kumbaga parang sa airport na may X-ray machine, body Yes. scanners, Yes, oo. CCTV, Mhm. and dapat walang mga extra exit and entrance. Oo. Dapat isa lang yung ingress tsaka egress, parang gano'n, ano po? Yes, correct. Hmm. Okay. Pero matanong ko lang to, Dr. Deliosa. This is I don't want to compare, pero hindi maiwasang maitanong ito eh. Kamusta ang ganito klase ng sitwasyon sa inyong pag-aaral sa Pilipinas involving students kumpara sa ibang bansa, let's say dito sa Southeast Asia? Yung bang mga bansa sa Southeast Asia is also experiencing this type of violence sa mga schools nila? Yes. I don't know too much, no? Pero dahil global citizens na tayo, alam naman natin, Sir Ray, pag napanood lang natin sa social media, pumapasok na sa mind natin. Mhm, mhm. And alam niyo, pinakakalaban talaga naman natin ay social media rin eh. Wow, okay. Sino po bang nagbibigay ng feed sa timeline natin? Mhm, totoo. Kundi yung algorithm na rin nila. Mhm, mhm. Yung algorithm, pag madalas mo binibisita yung isang site, labas ng labas yan, di ba? Alam niyo po, meron akong isang social media platform, isang pindot lang ng isang video na nagkamali pa ako. Mm. Naku, hanggang ngayon, nagsisend pa rin sila ng videos na I'm sorry to say, violence and self-harm videos pa. Nako. Wow, pero balikan ko lang po ito, Dr. Randy, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, just to at least help them kahit papaano. Ano ba yung mga signs na may mental concern ng isang bata? Okay. Marami pong mental science, no? Pero dahil ito ang topic natin ngayon, i-limit ko sa mental science ng shooting. Mhm. Unang-una, kung alam natin na parang may galit o may poot Mhm. yung bata, that's a red flag already. Okay. Kasi isang cause yun ng violence aggression, syempre anger. Pangalawa, fascination with weapons. Mhm. Alam naman natin hindi lahat ng bata may hilig sa guns. Mhm. Mhm. Pero kung magkahilig sa actual gun, that's a red flag. Mhm. Pangatlo, fascination sa previous shootings. Mhm. Kung pinag-aaralan niya, ina-idolize niya yung mga videos ng nakalipas na shootings o pinapanood niya yung news, ano pang ginagawa niya? Pinag-aaralan. Mhm. Mhm. Di ba? And number 4, yung leakage nga, ibig sabihin, meron na siyang sinasabihan na gusto niyang gawin. Mhm. Mhm. Okay? O gaganti siya. O di red flag yun. Pag pinagsama, and of course, access sa weapons. Mhm. Pag pinagsama-sama to, kahit pa anong cause, basta may weapon, pwede niyang gamitin. Alright. Ano naman ang dapat na gawin ng isang magulang o ng isang guardian o sabihin natin kaibigan dito kapag nakita niya na itong mga signs and symptoms na ito, Doktor? Unang-una, syempre, kausapin, tapos i-try, medyo mahirap gawin to, pero i-try na wag maging judgmental, Mhm. wag mag-lecture. Then alam naman natin Sir Ray, kapag sinabihan natin yung bata, alam nyo, sa generation ko, ay nako, merong wall ka agad between the bata and the adult. Mhm. Kasi ang generation natin ay hindi nila generation. Mhm.
Mhm. Ibang-iba. Hindi na sila makaka-relate sa atin. Mhm. Mhm. Okay? So ang kailangan lang ay yung pakikinig, walang judgment, at saka kung mag-guide man, okay? Wag yung medyo ma-offend yung bata. Okay? May mga style eh. Like asking in question form. Like, Sir Ray, kung kayo yung bata, sasabihin ko, Mhm. Ray, baka kailangan mong mas matulog ng maaga. Mhm. Mhm. Okay? So hindi siya direct na advice, pero in question form. Mhm. 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 Oh, mga style na ganun. Or kumbaga hindi siya masyadong intrusive sa bata, no? Yung mga kasing Yes. ganun, oo. Kasi alam naman natin, mas sensitive ang mga tao ngayon eh. Mhm. 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 Mm. Parang ganun nga nangyayari, Dr. De Llosa, napapansin. Ewan ko lang, batay na rin sa observation ng iba. Iba't ibang mga generations, may iba't ibang mga, sabihin na natin, mga iba't ibang mga mindset, iba't ibang mga psychological makeup, ano po, iba't ibang Yes. mga generation. Kaya yung sinasabi nga nila, yung generational gap, ano, Dr. De Llosa. Generational gap. Kaya hindi pwedeng itulad yung ibang generation sa generation ngayon. Mhm. Kasi tignan niyo po, iba ang millennials, iba ang Gen Z, magiging iba rin yung Gen Alpha. Mhm. 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 Okay? So iba yung Gen Alpha, sila na yung pangit po sabihin eh, sila na yung magkakaroon ng maraming shooting incidents. Wow. Wow. Okay. Kasi wala namang ganun sa ngayon nagsisimula sa Gen Z, mas lalo Mhm. na sa Gen Alpha. Sana naman hindi mangyari eh. Well, that will depend on how fast the government and other government agencies concerned, even the community, to adapt and put in place measures na ma-prevent ito together with professionals like you, yung mga psychologists and psychiatrists natin, even with the guidance counselors and everything. Hopefully, sana Dr. De Llosa, yung Gen Alpha maiwasan natin, may save naman natin kahit papaano wag mangyari ito. Okay, Dr. De Llosa. With that, Dr. Yeah. De Llosa, naku, maraming salamat po. Although gusto ko pang pahabain ang oras natin, very interesting ating pinag-uusapan. We just scratched the surface pa lang dito. Marami pa tayong dapat pag-usapan dito, and I hope this will not be the first and last na makakausap namin kayo regarding dito sa mga matters na ganito, Dr. De Llosa. Thank you po sa pag-invite sa akin and salamat po na kayo rin ay isang mental health advocate na nagtatalakay ng mga ganitong mga topics. Thank you very much po, Dr. De Llosa. Mabuhay po kayo. Thank you. Si Dr. Randy De Llosa, ang kilala po nating psychiatrist. Ano po, na nakasama natin dito sa ating programa. Napakarami nating napakamahalagang impormasyon na nakuha mula kay Dr. Randy De Llosa. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat
kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa bahaging ito ng ating programa, dadako naman tayo sa epekto sa ekonomiya nitong patuloy na nararanasan nating pag-ulan, habagat na nagiging sanhin ng mga pagbaha at pagkasira ng mga produktong agrikultural natin. Kamusta kayo dyan? Sa Benguet, sa Central Luzon, sa Region 1, sa Region 2, maging dito sa Western Visayas na nakararanas na rin po ng pagbaha dahil sa habagat. Meron tayong mga binabantayang bagyo, tatlong bagyo, sus Ginoo. So, pero ang mahalaga dito, malaman natin yung epekto sa pangkahalatan sa ating ekonomiya dahil yung pong mga agricultural products natin sa taas, sa highlands, hindi masyado makababa, nagiging resulta ng mataas na presyo. And of course, syempre, disruption na rin sa trabaho. Nasa linya po natin ng komunikasyon ng ating pong economist at kasama at katuwang namin sa paghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon tungkol sa ekonomiya sa ating programang Diskarteng Wais. Pero ngayon, nasa global na tayo siya. Walang iba, kundi si Jonas Rabelas. Jonathan, magandang umaga. Magandang umaga, Ray. Nako, thank you very much sa pagpapaunlak sa programang Global na tayo, Jonas. Jonas, ano bang bilang isang ekonomista, ano nakikita mong epekto ngayon nitong halos mahigit 2 linggo na itong pag-ulan, pagbaha sa Metro Manila, sa Region 1, Region 2, Central Luzon. Ito pa naman yung mga mga agricultural basket region natin, Jonas. Nako, ito talaga ay isang kahit na naranasan natin yung pagbaba ng inflation, no? Halos dadalawang buwan na, 6.8 naging 6.2, no? Pero nakikita pa rin natin yung pagtaas ng tulad ng bigas, no? Tumaas din siya year on year, tapos yung fish, yung mga isda, at saka yung mga gulay. So, ngayon hindi siya kumbaga mas malaki yung ibinaba ng langis, no? Yung gasolina, kaya hindi siya masyadong na-highlight. No? Pero ngayon, dahil nga dito sa halos 3 linggo ng pag-ulan, talagang may tama sa atin 'yan, no? Ngayon, ang akala natin yung pagdating ng El Nino, no? Yun ang makakataas ng presyo. Yung pala, itong habagat, talagang mukhang ito yung heavy gat na pwedeng makapag-reignite ng inflation, no? Ngayon, hindi lang itong nararanasan natin na habagat at meron rin mga developments global, no? Kaya tayo halos kumatok na ang piso sa 62, no? Yes. Kahapon. 61, I think 61.95 o 99 halos. Oo. 61.99. Oo. Bakit siya ganon? Kasi nagsalita si Pangulong Trump na wala nang bagong negotiation sa Iran. No? So ngayon, umakyat na naman yung langis at nadagdag na naman yung uncertainty, ano, sa ating bokabularyo ulit. Kasi akala natin matatapos na, and kaya nga bumaba yung langis nung Mayo, no? Kasi nakikita na natin na parating na itong peace talks. So ngayon, kaya isa na namang pag-iisip kung tataas ba ito ulit ng halos 100 ulit yung oil kung magkaroon ng gera. Di ba? So ngayon, yan ngayon yung isa sa mga rason bakit
halos sumampa tayo ng 62, no? Ngayon, mabuti na lang yung resulta ng meeting ng US Central Bank nung isang buwan, yung kanilang minutes ng FOMC ay na-release, sinabi nila na hindi pa buo ang loob ng mga members na biglang magtaas ng interest rate. Okay. Alright. Gusto pa nila makakita ng mga datos para makasuporta na malakas talaga yung US economy, no? Kasi tulad ng nangyayari sa atin, binabalanse ng US Fed o yun ang katumbas ng ating Bangko Sentral na merong growth at saka naaayos yung inflation, no? Sa Amerika, ang kanilang long-term target is 2%. Alright. Ang kanilang inflation is 3.4%. So medyo mataas din. Yes, Over the last 10 years, hindi nila nararating yung 2%. Eh tayo, sa kumbaga, titingin tayo ng last 1 year, nakakita tayo ng inflation na 1.7. Yeah. Diba? Oo. Pero Pero dahil- bago pa nangyari ito lahat na ito sa Middle East. Oo, oo, 'di ba? Kumbaga tayo, nakaranas tayo na gumanda yung inflation natin. 'Di ba? Kaso simula nung second half last year, papunta na nitong 2026, doon natin naranasan na nandito na naman tong threat ng inflation, dahil nga sa gera. So which is external. So ngayon talagang kahit ang ating Bangko Sentral ay nahihirapan kung paano to kikilos dahil kumbaga ang nararanasan ng Pilipinas ay tinatawag na stagflation, Ano ba yung stagflation? Ito ay kombinasyon ng mataas na unemployment rate at saka mababang GDP growth. Alright. No? Okay. Tapos mataas din yung inflation. So kaya challenge ngayon yung paghina ng piso kasi nakakadagdag yung mga ayuda na kailangan gawin ng gobyerno. Kailangan sa sitwasyon na nangyayari sa atin, hindi kasalanan ng gobyerno na kailangan niya gumastos. Kailangan niya gawin. Kailangan yung big government kasi nahihirapan yung ekonomiya, yung mga negosyante. So kailangan siya yung magbanat ng buto. Alright. Na ikaw muna. Kaya ngayon binabalanse yung inflation at saka yung growth. Kaya ngayon, yung unang-una talagang bumibigay dyan minsan, yung exchange rate. Now, itong nangyayari, Kaya ganun. itong nangyayari ngayon na Jonas, yung halos kumatok na sa 62 pesos per dollar yung exchange rate. Tapos yung problema na dulot ng pagbaha, pag-ulan sa agricultural regions natin, which of course will reflect yung presyo niyan pagdating sa merkado, at saka yung magiging pagtaas na rin ng presyo ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Will this add up to the pangkalahatang epekto sa overall damage sa economy natin, particular dito sa agricultural sector natin? Ay oo, talaga. Kasi ngayon talagang ang kung pabalansehin natin, ang shortcut diyan mag-import. Nako. Kaso pag nag-import ka, 'di ba? Tulad ng sinasabi ko doon sa discarding wise, ang problema natin 5 F. So ano ba yung 5 F? Food, fuel, and freight. So Food, lahat fuel, yan and freight. ini-import natin. So pagkain, 'di ba? Dahil pag sobrang mahina yung produksyon natin ng bigas at kahit ano, nag-i-import tayo ng pagkain. Pangalawa, yung fuel, talagang 100% ini-import natin kahit nga yung coal, 'di ba? Para yung mas magandang coal makatulong sa pag-produce ng ating kuryente, meron tayong 1/3 na ini-import na imported na mas maganda yung quality. Pangatlo, syempre ito na yung transport, ito na yung mga diesel. So lahat yan imported. So pag lumaki ang demand niyan, tataas din yung demand nung pang-apat na F, which is the forex rate.
'Di ba? Okay. Oo, 'di ba? Ngayon, pag nahirapan ang tao na nangyayari ngayon, nawawalan ka ng ganang gumastos Mhm. kasi hindi tumataas sweldo mo, Mhm. yung negosyante hindi rin siya nagaganahan kasi mataas ang interest rate. Mhm. Mhm. Walang masyado, maatumal ang negosyo. Dito pumapasok yung tinatawag na fiscal policy ng gobyerno. Yun. So, kailangan siya yung ah, magbitbit ng buong ekonomiya. Yan. So, Okay. kailangan niya gumastos. So that's government spending. Meaning, kailangan That's mag-increase. government spending. Mhm. Pero kasi yung government spending, kung matatandaan mo yung sona ng ating Pangulo, sinabi niya na, eto, kailangan natin pag-intingin ang gastos sa infrastruktura, lahat, tapos yung mga social services, 'di ba? So, kaso may mga sinabi din siya na medyo mababawasan yung mga taxes. Okay. Ngayon, okay naman 'yan. Walang problema 'yan kasi kumbaga, yung hindi mo nababayaran tax, lilipat 'yan sa ibang tax. Mhm. 'Di ba? Kung exempted ka na dun sa 350,000, Mhm. 'di ba? Na kinikita mo, Yes. yung whatever na tipid mo, gagastusin mo pa rin 'yan eh. Pero 'Di ba? pero Jonas, paano babawiin ng gobyerno yung losses from the ika nga tax break Taxes. na yan? Saan babawiin ng gobyerno yun? Malaking halaga rin yan. Oo, ito yung kailangan nating intindihin. Kumbaga sa negosyo, ngayon talo ako. Mhm. Okay? Mhm. Mhm. Dahil nga mataas ang inflation, di muna ako gagastos, pero may dagdag relief ako doon sa hindi ko pagbayad ng tax. Kaya ang ginagawa ng Bangko Sentral paano niya i-control yung presyo, Mhm. 'di ba? Pag na-control niya yung presyo at ang ating mga may bahay kampante na uling gumastos, kung ano yung nawalang tax ng gobyerno pag bumili ka, yung mga gumagamit ng sales tax, VAT, Mhm. doon mo babawiin yan. Pero hindi mo agad-agad na, kunyari sa isang taon, mabawi mo yung foregone revenue o yung hindi mo na nakolekta. It will take maybe 12 to 24 months. So Okay. in the meantime, uutang ka ng medyo malaki para makabawi sila. Mhm. Now So that- hindi yan katulad na parang kumbaga binigyan ka ng gamot, makikita mo agad yung epekto, no? Kunyari parang pain reliever, hindi ganon. Mhm. So kailangan muna bumalik yung sigla ng economy. Yan ang ginagawa ng gobyerno. Pero yun lang, minsan may mga iba na talagang ang tinitingnan nila puro gastos ka eh. Mhm. 'Di ba? Mhm. Mhm. Alright. So kumbaga ang idea dito parang pag hindi tayo kumilos, walang kikilos. Mhm. Now that brings Diba? me Kailangan umikot yung economy. Now that brings me to napag-usapan natin government spending, and then yung ito nga yung tax exemption sa mga 350, tama ba? 350,000 na annual income. Now that brings me to the national budget. National Expenditure Program 2027, which Malacanang has presented already sa House na dinideliberate na nila ngayon. I think 7.2 trillion pesos. How do you see that budget? Totoo ba doon sa sinabi nila na itong 7.2 trillion budget na ito is people-centered? Do you see that na people-centered itong 7.2 trillion peso budget for 2027? Okay. Unang-una, para maintindihan ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ang problema ng ating gobyerno at saka kahit sinong Pilipino, mas malaki yung gastos natin sa kinikita natin. So, pagtuunan pansin natin ang ating gobyerno. Ang gobyerno natin, ang laki ng expenditure natin is around 24%. Pero yung kinikita ng gobyerno ay nasa mga 14 to 15% lang. So, meron tayong, kumbaga may shortfall tayo na between 9 to 10%. Okay? Dati, hindi tayo nangangamba kasi tumatakbo yung economy natin na mga 5 to 6% growth rate. Pwede kang, kumbaga, lalago ka kahit may utang ka.
Okay. Wala tayong problema. Ngayon, parang nagkaroon lang tayo na parang nagbaliktad yung GDP at saka inflation. Yung inflation mo parang GDP kasi nasa 6.2, 'di ba? Alright, Eh alright. dati yung GDP naman na parang inflation na nasa mga 2 to 4% lang dahil nandoon ang target ng central bank. Nasa 2.3 tayo. Kaya ngayon medyo maraming kumbaga nangangamba na Mhm. kaya ba natin 'to? Wala Mm. pa tayong negative growth, ha? Mm. Kahit na bumaba yung growth natin galing 5.5 mula nung second half of 2025 hanggang ngayon na 2.3, positive pa rin 'yan. Wala tayong contraction, naggo-grow yung economy. Mhm. Yun lang, sanay tayo na ang takbo ng ating ekonomiya nasa mga 5 to 6%, Yes, yes. Oo, which is oo. tolerable. Mhm. Ngayon lang, parang kumbaga, medyo bumagal lang talaga. Ngayon, ikukumpara mo sa mga G7 countries, yung developed economies, yung 2 to 3% is unacceptable growth. Okay? Mhm, Yun mhm. lang, nasanay tayo na ganito yung tinatakbo mo. Kumbaga, malaki kinikita mo. Mhm. Ngayon, kailangan natin i-break itong kumbaga itong uncertainty na ito. Mhm. Yung 7.2, 7.3 na yan, kailangan ipagpatuloy yung infrastructure. Okay. Kasi kung wala kang infrastructure, paano ka makaka-attract ng foreign direct investments? May mga konting dumarating pero kumbaga kailangan natin pababain yung presyo ng kuryente. Mhm. Kailangan maganda yung infrastructure natin. Yung floodgate kailangan ayusin, 'di Mhm. ba? Kasi pag hindi mahirapan tayo, taon-taon na lang itong habagat heavy gat, Mhm, 'di mhm, ba? mhm, mhm. So kailangan tuloy-tuloy yung gastos ng gobyerno. Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, kaya siya they say it's people-centered is because dumalaki yung social services, Mhm, 'di mhm. ba? Yung Mhm. mga binibigay ng gobyerno sa tao, 'di ba? Kumbaga kung hindi mo kayang magdilig, ako magdidilig. O, Mhm. 'di ba? Ganun, parang ganun ang concept ng gobyerno So, ngayon. Ngayon, ibig sabihin, Jonas, although sinasabing people-centered dito, pero mahalaga pa rin na ibalik yung mga infrastructure projects. May pagpatuloy, yun tama, yung tama yun na tama. Oo. pagtamang government spending lalo na sa mga flood control because this government spending will speed up the economy, pump prime the economy. Tama ba yung assessment na yun? Correct. Mhm. Oo, tama. Mhm. Kailangan natin mag-pump prime para maka-attract ka ng investor, 'di ba? Kaya yung iba na natatatakot na yung peso nasa 62, ako hindi ako natatakot diyan kasi isa siyang parang discount, no? Pag mas mahina yung piso, mas attractive tayo sa foreign investor. Kaya importante lang talaga yung may makulong dito sa floodgate kasi para maniwala na meron tayong accountability. At Alright. saka, siyempre gusto natin makita na talagang ini-enforce ng gobyerno yung mga mali at kinukorek natin. Kaya nga, ngayon, lahat ng tao nakaabang sa impeachment, nakaabang kung ano ang news tungkol dyan sa floodgate kasi Mm. pag may makulong yan, maniniwala lalo yung foreign investor na, uy, Yes. ginagawa talaga Seryoso nila. sila, So, 'di ba? Seryoso sila. Oo. oo. Okay. So, Well, yun ang gusto nilang makita. Kaya parang ngayon, kahit gutom ka na ayaw mo pang kumain, para ka nag-intermittent fasting. yun. Inaantay mo na ano ba mangyayari, 'di Oo, ba? oo, oo. Anyway, Kaya Jonas, parang kumbaga, ang message lang dito sa ating justice bilis-bilisan niyo naman, alright. 'di ba? Well, Jonas, I would like to extend this discussion. Napakaganda ng usapan natin. Parang parang umupo ako sa discarding wais sa program. Pero anyway, thank you so much, Jonas, sa lahat ng mga ibinibigay mong insights at sa mga matters being discussed. Very, very eye-opener yung mga nabanggit mo today dito sa ating programa. Thank you very much, Jonas. You're welcome po. Salamat. Ang ating pong economist at katuwang natin po sa ating programang Discarding Wise dito sa
Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Jonathan Rabelas. Nakasama naman natin dito sa programang Global na Tayo. Biruin nyo, ang ganda ng mga nabanggit niya. Sa akin, eye-opener yun. Nakapagbigay linaw din sa ilang mga issue patungkol kung bakit humihina ekonomiya, anong dapat gawin, itong proposed budget for 2027 na sinasabing people-centered, pero malinaw din na sinabi ni Jonathan na bukod sa magiging people-centered, dapat nandoon din yung mas pinaigting pang government spending. Dahil yung government spending, meaning yung mga infrastructure projects, and that might include yung mga flood control projects, pero notably, dapat walang korupsyon. And that will pump prime the economy and will help create jobs and will help create income para sa gobyerno mapataas ang kabuhayan ng mga kababayan natin. With that, maraming salamat po sa ating global team, sa Master Control si Hero Rosero, sa ating Wirecast si JP Lumuntad, and of course ang ating executive producer si Miss Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!